Ako si Daniza Lopez, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita. Ibinubugang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal tumataas. Supply ng bigas abot kaya ngayong taon. 13 Filipino repatriates mula sa Gaza nakabalik na ng bansa. MMDA Chief Bong Nebrija na suspindi dahil sa insidenteng idinawit si Senator Bong Revilla. 10 BSKE winners diskwalipikado dahil sa iligal na aktibidad. Filipino golfer Bianca Pagdangan lalaro sa kanyang CME Tour Championship debut. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa mainit na balita, mas tumaas pa ang naitalang sulfur dioxide SO2 emission sa Bulkang Taal na umabot na sa 11,695 tons kada araw simula nitong ika-15 hanggang kasalukuyan ng Nobyembre. Ayon sa PHIVOLCS, ito na ang pinakamataas na sukat ng pagbuga ng SO2 mula sa Bulkang Taal ngayong taon. Naiulat din ng mild sulfur smell sa bayan ng Banyaga, Agoncillo, Batangas. Sa kabila ng pagtaas na aktibidad nito ay nananatili sa Alert Level 1 status ang Bulkang Taal kaya't iba yung pag-iingat pa rin ang ipinapaalala sa publiko. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, handa na umano ang Pilipinas na i-adapt ang konsepto ng Artificial Intelligence o AI. Ang pahayag na ito ay mula sa kanyang pakikipagpulong sa mga investor sa larangan ng teknolohiya na parte ng kanyang aktibidad sa pagdalo sa 30th APEC Economic Leaders Meeting. Anya, ang AI ay may kakayahan na pagaanin ang buhay ng mga Pilipino, pataasin ang antas ng produksyon at patatagin ang competitiveness nito. Nakatakdang magsagawa ng 3 araw na jeepney strike ang grupong Piston na magsisimula sa Lunes sa susunod na linggo. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Higit sa 40 ruta ang maapektuhan sa Metro Manila dahil sa ikinasang jeepney strike ng grupong Piston. Ito ay magmumula sa Lunes sa susunod na linggo, November 20. Ito ay matapos i-anunsyo ng nasabing grupo nitong Miyerkules na ito ay bilang protesta sa PUV Modernization Program kung saan inaasahang mahigit 100,000 PUV units ang makikiisa sa strike. Matatandaang nagtakda ng deadline ang Department of Transportation at LTFRB hanggang December 31 na dapat ay magbuo ng kooperatiba ang mga driver at operator ng jeep. Samantala, ayon kay LTFRB spokesperson Celine Pialogo, makikipag-ugnayan ito sa mga ahensya ng pamahalaan at mga local government units upang masigurong may masasakyan ang mga commuters. Pero for Monday po, ang priority po yung masasakyan ng mga maaapektuhang pasahero. Aalamin po ma'am kung gaano po kadami ang piston doon, ano po ang route nila, at doon po tayo magde-deploy. Aniya, bukas din umano ang ahensya para sa open dialogue upang makipagdiskusyon kasama ang iba't ibang grupo ng PUVs. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa pagpapatuloy ng APEC Summit sa San Francisco, California, nakipag-alyado ang Pilipinas sa mga pribadong sektor upang paigtingin ang pagtugon ng Pilipinas sa cancer. Ang nasabing mga pribadong sektor ay ang AC Health and Varian Medical System kung saan makikipagpalitan ito ng kaalaman ukol sa pagtitiyak ng epektibong serbisyo sa mga Filipino cancer patients. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang inisyatibong ito ay mahalagang hakbang upang labanan ng cancer at implikasyon ng potensyal ng Pilipinas bilang nangungunang health destination sa Asia.
Sa ibang anggulo naman, inilinaw ng DSWD sa publiko na peke ang mga kahina-hinalang links sa Facebook at Messenger na nagsasabing may papremyo ang departamento. Sa nasabing post ay inilahad na anibersaryo ng DSWD kaya't mayroon itong pamigay na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagsagot sa mga surveys at pagpindot ng link. Nagpaalala naman ng DSWD na hindi ito namimigay ng giveaways at pinaalala sa publiko na maging mapanuri sa opisyal na social media accounts ng departamento. May sapat na supply ng bigas, yan ang tiniyak ng DA sa publiko sa pagtatapos ng taon. Ito ay dahil halos makumpleto na ng bansang ani sa panahon ng tag-ulan. Ayon kay DA Assistant Secretary and Spokesperson Arnel de Mesa, ang rice volume ay kasalukuyang ibinebenta sa halagang 23 piso hanggang 25 piso kada kilo na presyo ng farm gate. Dagdag niya ang average naman na retail price para sa regular na well-milled ay nasa 42 pesos and 80 centavos kada kilo, habang ang presyo naman para sa well-milled ay nasa 45 pesos kada kilo. Sa ating ulat panahon, nananatiling magpapaulan ng shorelines sa Timog Katagalugan, gayon din ang amihan na mararamdaman sa Hilag at Gitnang Luzon. Kaugnay nito, asahan ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, Marinduque at Romblon. Mahinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Aurora. Gayun din ang bahagyang pag-ulan sa Metro Manila, Ilocos Region, natitirang bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon at Calabarzon. Posibleng flash floods naman ang mararanasan sa natitirang bahagi ng bansa. Susunod sa News Force. Senador Pongo pinaalalahanan ng DOE na solusyonan ang issue sa brownout. Senador Alan Cayetano nais bigyan ng benepisyo ang mga construction workers. 13 Filipino repatriates mula Gaza nakabalik na ng bansa. Manatiling nakatutok para sa higit pang mabalita sa pagbabalik ng News Force. Nitong kamakailan lang ay dumating na sa NAIA Terminal 3 ang ika-4 na batch na 13 Filipino repatriates mula sa Gaza Strip kasama ng kanilang mga pamilya. Mula sa pinakabagong batch ay umabot na sa 102 ang bilang ng mga repatriated Filipinos mula sa Gaza. Ang grupo na binubuo ng mga Pilipino kasama kanilang mga asawa at anak na Palestinian ay bumalik sa Pilipinas sa gitna ng tumitinding labanan sa pagitan ng Israel at ng militanteng grupong Hamas. Samantala, nagbigay pugay ang Office of the Vice President o OVP sa mga nagsilbi at kasalukuyang nagsisilbing Vice-Presidente ng bansa alinsunod sa ika-88 anibersaryo ng tanggapan kahapon, ika-15 ng Nobyembre. Kinilala ang 15 Vice-Presidenteng nagsilbi kabilang na ang mga kasalukuyang Vice-Presidente na si Sara Duterte. Ang OVP ay binuo noong ika-15 ng Nobyembre taong 1935 sa pangunguna ni dating Vice-Presidente Sergio Osmeña Sr. Pinaalalahanan ni Senador Bongo ang DOE sa patuloy na kawalan ng kuryente sa ilang mga lugar. Narito ang buong ulat. Binigyan diin ni Senador Christopher Bongo sa Department of Energy o DOE
na kinakailangan solusyonan ng kagawaran ang ilang mga issue sa kawalan ng kuryente sa mga malalayong lugar, gaya ng Samal, Davao del Norte, Palawan at Mindoro na siyang pinaalalahanan ng senador na dapat tutukan ng departamento. Ito ay matapos magkaroon ng Senate plenary debates para sa 2024 budget proposal ng DOE kung saan inilahad ng senador ang kahalagahan ng kuryente at kung paano nito naapektuhan ang buhay ng mga tao. Pahayag ni Go, hindi pa rin tuluyang nareresolbahan ng DOE ang issue sa kawalan ng kuryente, kaya't hinikayat nito na antabayanan at tutukan ng ilang mga lugar dahil sa abala na dulot nito. Hindi lamang sa araw-araw na buhay ng mga mamamayan kundi pati na rin sa pangkabuhayan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang balita naman ay upang pag-aani ng buhay ng mga construction workers, nais si Senador Alan Cayetano na isama ang mga ito sa nakakatanggap ng mga benepisyo sa trabaho. Panoorin ang detalye. Sa plenary debate ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD para sa 2024 budget, hangad ni Senador Alan Peter Cayetano na mabigyan ang mga construction workers ng benepisyo sa kanilang mga trabaho. Ito ay ang mga Social Security System o SSS, PhilHealth at Pag-ibig membership. Payag ni Senador Cayetano ang mga construction workers na siyang gumagawa ng mga bahay ay sila itong walang sariling tahanan. Dagdag pa niya, nararapat na bigyang halaga ang mga manggagawa ng konstruksyon. Payag naman ni DSUD Secretary Jose Acuzar, gagawin ng departamento na maisakatuparan ang mga requirements sa kanilang development contracts. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Isa pang maugong na usapin, sinuspinde si MMDA Chief for Operations, Bong Nebrija, matapos na idawit si Senador Bong Revilla sa iligal na pagdaan ng isang sasakyan sa EDSA bus lane. Yan ang balitang hatid ni Francis Riudique. Hindi nararapat na mag-name drop o isa publiko ang mga pangalan ng mga mahuhuli ng MMDA enforcer. Ito ang pahayag ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na dahilan kung bakit sinuspindi si Bong Nebrija na MMDA Chief ng Task Force for Special Operations. Nagugat ito matapos ang insidente nitong Miyerkules ng umaga kung saan may naharang na hinihinalang government vehicle na dumaan sa EDSA busway. Ayon sa pagsasalaysay ng enforcer, ang nasabing sasakyan ay convoy ni Senator Bong Revilla. Yung pinapara niyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes sir, then let him go. Mariin namang itong tinanggi ni Senator Revilla. Ayon sa kanyang pahayag, walang katotohanan ang nasabing ulat. Kanyang depensa, hindi dumadaan ang senador sa EDSA sa Mandaluyong kapag papunta ito ng Senado at kapag papunta sa Norte. Dagdag pa ng senador, kung totoo man o hindi na sasakyan niya ito, ay dapat natikitan ito ng mga MMDA enforcer. Pasensya na po, Senator, hindi po namin intention yun, nasiraan ka. Just that it was your name that was mentioned, you know. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon sa nangyaring insidente, kabilang ang paghingi ng incident report ng nasabing enforcer at pagsusuri sa nasabing convoy. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ibang paksa naman, sa gitna ng pagpapahayag ng pagkabahala ng dumaraming dayuhang gobyerno sa pangaharas ng China, nanawagan ng dalawang opisyal sa gobyerno nito na sumunod sa international law. Ang detalye sa ulat ni Princess Castro. Buhat ng patuloy na panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas at eroplano ng Estados Unidos na nag-ooperate sa West Philippine Sea, nanawagan ang Department of National Defense o DND at US Department of Defense sa China na sumunod sa international law. Ang panawagang ito ay layong itaguyod ang pagpapahalaga sa karapatan ng mga bansa na lumipad, maglayag at mag-operate ng responsable sa mga lugar na pinahihintulutan ng international law.
Naganap ang pag-uusap na ito ni DND Secretary Gilberto Teodoro at US Defense Secretary Lloyd Austin sa nagdaang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN's Defense Ministers Meeting kahapon 15 ng Nobyembre sa Jakarta, Indonesia. Dahil dito, tiniyak ni Secretary Austin ang commitment ni US President Joe Biden na tumulong sa Pilipinas sa pagtatanggol ng sovereign rights at jurisdiksyon sa kaniyang exclusive economic zone. Kaugnay nito ay nagsanipwersa rin ang Philippine Marine Corps at United States Marine Corps para sa pagsasagawa ng exercise kamandag na kumakatawan sa kaagapay ng mga mandirigma ng dagat. Ang exercise na ito ay nagumpisa noong 9 ng Nobyembre na tatagal hanggang 20 ng Nobyembre. Ang bilateral na ehersisyo ay naglalayong higit na mapahusay ang kooperasyon at interoperability ng mga kalahok na puwersa. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Ang mga marino sa western frontier ng bansa kasama ang US Marine Corps, Japan Ground Self-Defense Force at mga observers mula sa United Kingdom ay nakibahagi sa mga aktibidad ng kaagapay ng mga mandirigma mula sa dagat o kamandag exercise. Ang mga aktibidad na isinagawa ay subject matter, expert exchanges on explosive ordnance disposal, mortar familiarization, PMC martial arts program, tactical combat casualty care, at basic photography. Ang pagsasanay na ito ay naglalayong pausay ng interoperability ng mga kalahok na puwersa na nagpapakita ng dedikasyon ng bansa sa defense cooperation and regional security. Susunod sa News Force. CDO nakatakdang magtalaga ng mental health focal person sa bawat barangay. Sampung BSKE winners diskwalipikado dahil sa iligal na aktibidad. Single ticketing system, formal nang inilunsad sa San Juan City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. BSK update, mayroon ng 10 BSKE winners na diskwalipika ang COMELEC matapos masangkot sa iligal na aktibidad nitong halalan tulad ng premature campaigning at vote buying. Sa 10 kandidato, 2 ang nanalo bilang barangay captain, 3 bilang kagawad, 2 bilang SK chairperson at 3 bilang SK council member. Sa tala, pinakamaraming bilang ng disqualified na kandidato ang Tarlac na sinundan ng Batangas at Laguna. Sa ibang paksa naman, magtatalaga ang pamahalaang lungsod ng Cagayan de Oro ng mga mental health focal persons sa mga barangay bilang bahagi ng kampanya nito upang mabawasan ang mga kaso ng depresyon na nauuwi sa suicide. Sinabi ni Dr. Jamie Pagaspas, Psychosocial Unit Chief ng City Social Welfare and Development o CSWD, na nakapagtala ang lungsod ng 47 kaso ng suicide sa unang 3 quarter ng taong ito. Ayon din kay Pagaspas, 40 sa 80 barangay sa lungsod ang unang magkakaroon ng mental health focal persons na tutulong sa mga tao na kumonekta sa CSWD sa pamamagitan ng pagbibigay ng first care at assessment. Matapos ang ilang buwang pagsasaayos ng digital payment channels at customization ng mga ipinamahaging handheld ticketing device, formal nang inilunsad ng San Juan City ang full implementation ng single ticketing system sa kanilang lungsod. Alamin yan mula kay Princess Castro. Pinangunahan ng alkalde ng lungsod ng San Juan
na si Francis Zamora ang formal na paglulunsad kahapon, 15 ng Nobyembre, ang full implementation ng Single Ticketing System o STS sa lungsod. Ang formal launching ay ginanap sa San Juan City Hall kung saan dumalo rin sa pagtitipon si Metro Manila Development Authority o MMDA Acting Chairman Attorney Don Ates. Ipinamahagi ng ahensya sa lungsod ang 30 STS na gagamitin para sa pagtiket sa mga lalabag sa 20 karaniwang traffic violations gaya na lamang ng pagsuway sa traffic lights, illegal parking, number coding at iba pa. Sa karagdagang impormasyon, ipinaliwanag ni Artes ang mga benepisyo ng STS kung saan sinabi nito na sa pamamagitan ng mga devices ay mas mapapadali ang pagbabayad ng mga violators at pag-iwas sa pangungumpiska ng driver's license. Dagdag pa ni Artes na malaking hakbang aniya ang STS para sa pagsasaayos ng trapiko sa buong Metro Manila. Kaugnay nito ay nakatakdang bumili ang MMDA ng karagdagang 1,000 units ng mga handheld ticketing device upang maipamahagi sa mga LGU sa Metro Manila. Sa pagtatapos, sinabi ni Zamora na asahan ang 7 pisong convenience fee sa bawat transaksyon sa mga online platforms habang 1% charge fee naman sa mga magbabayad gamit ang credit o debit cards. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Balitang sports, inaasahan ng Filipino golfer na si Bianca Pagdangan ang magandang performance nito sa kanyang debut game sa $7 million CME Tour Championship na gaganapin sa Tiburon Golf Club's Gold Course sa Naples, Florida. Ito ay matapos makasampa sa ika-55 spot sa nagdaang 19th Anika Tournament noong weekend kung saan tanging top 60 players lamang ang kwalipikadong lalahok para sa Tour Championship. Ang kompetisyon ay magsisimula ngayong araw, ika-16 ng Nobyembre na magtatagal hanggang Linggo, ika-19 ng Nobyembre. Para sa unang araw ng kompetisyon, makakasabay na lalahok ni Pagdangan ang bansang Thailand, Sweden, USA at United Kingdom. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita. Ibinubugang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal tumataas. Supply ng bigas abot kaya ngayong taon. 13 Filipino repatriates mula sa Gaza nakabalik na ng bansa. MMDA Chief Bong Nebriha na suspindi dahil sa insidenteng idinawit si Senator Bong Revilla. 10 BSKE winners diskwalipikado dahil sa iligal na aktibidad. Filipino golfer Bianca Pagdangan lalaro sa kanyang CME Tour Championship debut. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming maulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Daniza Lopez at ito ang News Force.